Isa pong espesyal na edisyon ng programang Kapitulo Bersikulo ang aming pong dadalhin sa inyo sa mga oras na ito sapagkat kapiling po natin ngayon ang mag-asawang Rex at Lani Santiago para ilahad po nila sa atin ang kanila pong conversion story kung paano po sila tinawagan ng Diyos mula sa kanilang dating buhay. Ngayon po ay kasama na po sila sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist na tumanggap sa ating Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Kumusta po kayo? Rex and Lani. Okay lang ba? Rex and Lani na lang tawag ko? Okay lang po. Okay. Ano ba yung naging buhay ninyo, no? Kasi pinag-uusapan natin yung conversion story ninyo. Paano ba nagkaroon kayong, ano ba ang naging buhay ninyo before bago kayo nagpalit ng inyong pananampalataya? Actually, Brother Jerry, nagsimula po yun, yung dating buhay namin. Kami ng asawa ko at may 3 kaming anak. Yung pamumuhay namin as a bilang Roman Catholic, yung religion namin na nakagistan. Buhay namin, may trabaho ko, kasi asawa ko, may trabaho din. Tapos minsan, pag ayaw ko na sa trabaho, minsan maayaw ko. Pero mga 2 to 3 months lang, may bago na akong trabaho kasi I'm a graduate of management. Kasi yung asawa ko nasa parang IT. Opo. Parang ang buhay namin parang ups and downs, maraming pagsubok sa buhay namin na nangyari. May times na minsan naghiwalay kami, nagbabalikan. Tapos ang buhay ko dati bilang ama, minsan responsable ako sa aking asawa at mga anak. Tapos lagi akong palainom, kabarkada ako. Ako yung tipong wala lang sa buhay, yung parang makapagtrabaho, makapagbigay sa asawa, magbarkada, mag-inom, tumambay. Hindi ako masyadong mapamilyang tao kasi bata pa ako siguro nung that time, hindi pa mature. Ganoon na ang buhay namin. Tapos every Sunday, magsisimba kami. Tapos bibihira lang kami magsimba talaga eh. Pero sa akin, deep inside ako, nung bata pa ako, hanggang sa nagkaroon akong pamilya, parang may hinahanap akong espesyal. O yung tinatawag natin yung Panginoon sa puso ko. Okay. Punta naman tayo kay Lani. Nakita mo, narinig natin yung kanyang sinabi, no? Yung buhay niya, mabisyo, tapos ay, sabi nga natin, parang, dami, ano? Napapabayaan niya. Talagang hirap po ako dati. Talagang, kasi po, nung time na yon talagang manginginom po siya. Ako naman po, hindi po kasi ko yung, umuwi ka dito, hindi po ako ganon. Ang sa akin po, uminom ka kung gusto mo, pero hindi kita sasamahan, hindi kita susunduin, umuwi ka kung kaya mo. Yun lang. Tapos kinabukasan, malalaman ko na lang po lahat ng tindahan, may utang siya. Di bali po sana kung 2-2 bote lang, case po talaga yung utang niya. So wala po akong choice, babayaran ko. Magkano lang naman po yung kinikita niya dahil hindi naman po siya regular. So ako po talaga yung kumakayod. So dumating po talaga sa point na nakakapagod na, sabi kong ganun. Sabi ko, dumating din sa time na lagi siyang walang trabaho. Tapos talagang nagkukulong ako sa kwarto, naiinis na ako sa kanya. Parang naiinis na ako sa family niya kasi hindi nila ako tinutulungan na kausapin siya. Tapos sabi ko gano'n, talagang dumating din po yung time na hinayaan ko yung kuryente na maputol, bahala ka, maputulan tayo. Tapos hindi siya nagtatrabaho. Pag alis ko ng bahay, natutulog siya. Pagdating ko, natutulog. Yung anak namin, yung diaper ng umaga, diaper pa rin ang dadatnan ko. So talagang iniiwanan ko siya, 20 pesos lang, bahala kang magutom. Yun po yung sa akin. Tapos meron po kasing pagsubok talaga na dumating sa amin na napakatindi. Sabi ko, mag-abroad ka na lang. Sabi ko, baka wala kang swerte dito. Sabi ko, di nag-abroad siya ng 1 buwan, wala rin po nangyari, bumalik po siya dito. So, nung nakapaghanap po siya ng trabaho, medyo nagustuhan niya po, siguro yun na po talagang hinahanap niya. Sabi ko, alis na muna. Tapos nagka-problema po kami sa family niya, kasi hindi po ako kasundo ng family niya. Sabi niya, iaalis niya na lang ako sa Taguig, punta na lang kami ng Laguna, doon na kami magsisimula ng panibagong buhay. Nagpalipat din po ako ng work ko sa Laguna, nakakuha po kami ng bahay. Tapos yun po, ganun pa rin po. Talagang, alam niyo po yung talagang araw-araw may inuman sa amin. Siya po yung taya. Siya po talaga lahat nabili. So wala naman po ako magagawa dahil pera niya naman po yun. Sige, okay lang po.
Tapos nagulat na lang po ako isang beses na nagkukwento siya na parang pagod na siyang magtrabaho, pagod na siyang buhayin kami. Sabi ko, anong gagawin mo? Sabi ko, sana hindi na lang 3 yung anak natin. Sabi ko, sana hindi mo na lang tinatlo. Kung ganyan ang sasabihin mo sa akin, anong gagawin natin? Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, basta pagod na ako, sabi niya. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo, sabi ko. Basta ako nagtatrabaho ko, bubuhayin kayong mga anak ko, bahala ka. Tapos ang area niya po is dito sa Makati. Isang gabi po, uwi po siya. Kasi maaga po akong nauwi siya, gabi na. Sabi niya sa akin, nasa pinto pa lang siya, Mama, meron akong good news, meron akong regalo sa'yo. Sabi ko naman, Bible? Sabi kong ganon. Sabi niya, bakit mo nahulaan? Sabi ko, seryoso kayo ng regalo mo sa akin? Anong gagawin ko dyan? Pero ano lang yun? Guess lang yun? Opo. Biro lang yun sa'yo? Yun na po talagang lumabas sa bibig ko. Bible? Sabi kong ganon. Pero wala pa ako idea na Bible yung hawak niya. Ano naman pumasok sa'yo? Ba't naman sinabi mong Bible? Hindi ko po alam. Basta di ba pa, sabi ko sa kanya, Bible. Sabi kong ganon. Sabi niya, oo, eto, tinaas niya. Sabi ko, anong gagawin ko dyan? Sabi kong ganon, basta ako, sa akin ko po kasi, ang stand ko, basta yung 10 Commandments, ginagawa ko, okay na sa akin yun. Opo. Kasi yun naman po yung sa Catholic na, kinagisnan. opo, Oo. yun po kasi di ba sa Catholic, kailangan mo kabasiduhin yung 10 Commandments Correct. Kasi meron po kaming, pag-start ng misa, binabanggit po yun, nire-recite. Correct po. Pero ako hindi ko po kabisado yun. So basta sabi ko, basta hindi ko ginagawa, basta sinusunod ko yung 10 Commandments, okay na sa akin yun. Opo. Di yun, nag-start na siya nun. Tapos eksakto po, magko-communion po yung anak ko, yung panganay namin. So kailangan po yun. Hindi ko po alam kasi ako po nag-first com ako, wala naman yung Bible study. So sabi ko sa kanya, di kailangan daw 20 weeks, 20 Sundays, Bible study tayo. Sabi ko, wala naman tayong choice, sige na, sundin na lang natin. Tapos yun, sinabi po sa amin kung saang church kami magba-Bible study. Siyempre po, napilitan kami kasi kailangan hindi po makakagraduate yung anak ko pag wala nun. Walang communion. Opo, Catholic po yung pinasukan ng anak ko Tapos ang nangyari po, attend. Di ako po, sige, uupo lang, makikinig kasi ang gagawin lang naman nila doon, magbabasa ng verse, makikinig ka lang. Siya po nakikipaglaban. Nakikipagtalo siya dun sa catechist. Sabi ko, sa nagtuturo? Opo, sabi ko, ano na naman sa isip ko, ano naman ginagawa nitong asawa ko? Kasi lahat po sa amin nakatingin. Lahat na po nakatingin na nagagalit na sa amin. Oo, kasi siya yung kumukontra. Parang, awatin mo na yung asawa mo, parang yun na yung tingin nila sa akin. Awatin mo na yung asawa mo. Parang sa inis na lang po nung catechist, ito yung pangalan ng pare, puntahan mo, doon ka makipag-usap. Kipagtalo. Doon mo itanong lahat ng gusto mong itanong. Pag uwi po ng bahay, galit na galit ako sa kanya, tumigil ka na. Kasi sabi nahihiya ka sa ginawa. Ako po nahihiya po talaga kami, pag po talaga gumaganon kami ng mga anak ko, ay na naman yung tatay nyo, ayaw na naman tumigil. Nag-aaway na po kami sa bahay, tigilan mo na, hayaan mo, makinig tayo, matatapos din to, makakapag yung anak mo, tapos na. Sabi ko gano'n. Hindi pa rin po siya. Pag pumapasok po talaga kami, ramdam na namin. Kung pwede lang po, isara na talaga yung pinto para hindi na kami makapasok. Gagawin nila. Tapos talaga naririnig na po namin, hindi na po talaga sikreto yung sinasabi nilang, yan na naman yung pamilya ng baliw. Tapos doon po ako na sabi Nasaktan ko, kayo, opo, akala ko ba, simbahan to? Bakit tayo sasabihan ng ganyan? Pamilya daw ng mga... Doon po talaga, galit na galit ako. Tigilan mo na, nasasabihan na kami ng baliw dahil sa'yo. Balikan ko yung kay Brother Rex, no? Ano ang pumasok doon sa isipan mo, bakit Bible? By the way, gusto kong itanong yung binanggit ni Mrs. Yung sinabi mong pagod ka na at ang naging dahilan mo ay bumili ka pa ng Bible. Paano nangyari yun? Actually, Brother Jerry, nung bago mangyari yun, nung yun sa communion, talaga nagba-Bible study. Talaga may pumapasok, nagkukurus ako, yung sinasabi nila, nauunawaan ko. Oo. Tapos maling ginagawa nila. Yun ang pinaglalaban ko sa kanila. Sabi ko, tama yung sinasabi nyo, nagbasa ko yung 10 Commandments sa ganito. Ba't ganito yung ginagawa natin? Ba't parang mali? Sa pang-isipan ko, tama yung sinasabi nyo, pero yung ginagawa nyo, mali. Yun ang sinasabi. Tapos, simula na akong, bawat Bible verse, noong una, ayaw ko magbasa. Naikinig lang ako. Tapos, pagtalo ako, sinasabi kong totoo. Sabi ko, mali yan, sinasabi niyo itong totoo. Ginagano ko. Tapos, nung ayaw pa rin, curious ako. Nung ilang araw na communion, nagbabasa na ako ng Bible, nagre-research na ako. Para may proof ako sa kanila. Para may pansagot. Oo, para may masagot ako. Ito yung
basehan. Nakikipag-gano'n na talaga ako. Tapos, Pero wala kang anumang relihiyon o sekta ng pananampalataya wala pa, Roman Catholic lang talaga eh. Oo. Basta yung pagbabasa for curiosity, Baka for na may curiosity. maisagot ka lang. Oo, pag masagot lang ako at malaman nilang katotohanan. Kasi tama yung sinasabi nila, pero mali pag-unawa. Okay. Yun ang inaano ko. Tapos, ganun pala yun, Roman Catholic eh. Pag simba, tatambay, iinom, ganun gawain ko sa Laguna. Tapos nung time na, sinasama ko pa yung mga barkada ko, beer house kami. Yun ang naging buhay ko doon. Oo. Tapos nung one time, sinabi ko sa asawa ko, Ma, parang pagod na ako. Siguro parang kinakatok na ako ng Diyos na magbago na. Kasi Oo nga. nauunawa ko ang pangsalita ng Diyos, pero mali pa rin ginagawa kong pamumuhay. Oo. Parang na time, parang kinakatok na ako ng Diyos. Nagkaroon ng depression. Parang ayaw iwanan ko na sila, pagod na ako sa buhay ko, pati sa asawa at mga anak ko. Oo. Parang gusto ko na lumayo. Takasan ko na yung mundo ng pagiging ama. Ama. Oo. Tapos sobrang taba ko kasi manginginom nga ako. Sa inuman, oo. Ang laki ng tiyan ko. Oo. Tapos lagi yung sumasakit tuhod ko sa katabaan. That time pumunta ako sa Makati area. Nasa Catholic pa ako. Lumut ako. Sabi ko, Lord, hindi ito yung sinasamba ko, kundi yung Diyos na nasa taas, sabi ko. Oo. Hindi yung nasa nakapako. Oo. Kasi nabasa ko, bawal sambahin ng mga rebulto eh. Oo. Sabi ko, ang Diyos na nasa taas na may gawa ng langit at lupa, sabi ko. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo ko. Nagsisi ako sa Kanya. Tapos nagdasal ako ng Our Father. Magkita ako sa talagang, parang pigati. Talagang umiyak po ako ng Brother Jerry. Sobrang nagsisi ako sa mga ginawa kong kasalanan. Tapos after noon, nung kumalma-kalma na ako, umupo ako. Sabi ko, God, malapit na kasi yung birthday ko eh. 4 years ago yan eh. Bago mag-September 8. Sabi ko, God, malapit na po kasi yung birthday. Pwede po ba siya humingi ng gift? Sabi ko. Hindi ko po kailangan ng mga kayamanan, karangyaan sa mundo. Sabi ko. Ang tanging hiningi ko lang sa'yo na ipagkaloob mo sa akin, karunungan kalaman para malaman ko yung tama, talikuran ko lahat ng masama. Yun ang kailangan ko. Tapos, sabi niyo, nagbibigay kayo ng pag-ibig. God, pwede pa ba isa pang gift? Sabi ko, bigyan mo ako ng pag-ibig na paramdam mo sa puso ko. Para yung puso, mararamdam ko ng pag-ibig, ipabahagi ko sa lahat ng tao. Yun ang sabi ko. Yun ang hiling ko sa Kanya. Tapos, pagkatapos ng hiling ko sa Kanya, bigla akong sumaya. May parang hangin na bumalot sa puso ko na hindi ko maintindihan. Para ako may sakit. Oh. Sabi ko, Lord, ano ba to? Parang sobrang saya na hindi ko maramdaman. Na parang sobrang hangin na bumubalot sa puso ko na hindi ko maintindihan. Pa-check up kaya ako. Wala naman ako sakit. Sabi ko, sobrang saya. Tapos nawala yung sakit ng tuhod ko. Tapos sobrang lakas ang naramdaman ko. Tapos naging gumaan yung pakiramdam ko. Parang kakaibang nilalang yata ako pag nung araw niya sobrang saya. Hindi ko maintindihan, hindi ko mapaliwanag, Brother Jerry. Tapos lumakad ako. Napunta ako sa National Bookstore na wala akong, hindi ko alam kung bakit napasok ako. So sobrang maselang talaga ako. Bumili ako ng Bible. Yun na yun, yung sinasabi Yun ni na yung Mrs. sinasabi na. Parang may nag-iisip, nagsasabi sa akin, bumili ako ng Bible. Pag bili ko ng Bible, kukunti lang pera ko, eksakto lang kasi Laguna pa ako. Oo. Sabi ko, bigla ako napahiling, Lord, pwede po bang makabili ako ng Bible na yung tama lang, may New at Old Testament, Old at New Testament. Naksakto lang sa pera at makakauwi pa ako. Oo. Pagharap ko, nandun yung Bible, Old at New Testament, yung Tagalog version. Sakto pa, may pamasahe pa ako. Na napakabuti ng Diyos. Tapos pag uwi ko, sabi ko, Ma, may maganda akong regalo sa inyo, sabi ko. Yan yung binanggit na kanina. Sabi niya, Bible. Sabi ko, ba't alam mo? Sabi ko, tinaas ko. Sabi ko, Ma, ito yung Biblia, ito yung magbibigay sa ating buhay na walang gan. At sabi ko, kaginawaan, kasiyahan, sabi ko sa kanya. Ito yung karunungan kalaman, sabi ko sa kanya. Tinaas ko. Yung binanggit na kanina na may sinabi siya, ano yung ginagawa mo? Parang sa kanya, parang nawirduhan siya sa ginawa niya Oo, mo, ano? nawirduhan. Anong reaction mo naman doon sa wife mo Sabi kanina? ko, nagulat ako, ba't alam mo, sabi ko. Pero pinagpatuloy ko pa rin. Tapos sabi ko sa mga anak ko sa asawa, teka, basahin natin to. So, nag-umpisa kayong magbasa, kayong Yung family. Kasi Kayo na muna. Kasi ayaw ko yung mga anak ko. Oh. Pag upo ko yung Brother Jerry, nagbasa na ako, tapos sinama ko yung mga anak ko. Okay. Tapos asawa ko, ayaw talaga. Ayaw niya. Ayaw. Kaya nakikinig siya. Okay, okay. Sige po, yung mic po. Yan, Kasi mic. po, yung time kong yun, syempre trabaho po eh. Trabaho po talaga ako.
trabaho ko sa umaga. Pero nakikinig kahit samantalang Opo. sila nagbabasa. Oo, halimbawa, namamalansya ako, nagbabasa siya, nakikinig ako. Kasi pag may... Pero hindi ka nayayamot, hindi ka naiinis, hindi ka nayayamot. Eh, sabi mo, parang hindi mo gusto. Oo, basta lang, wag mo lang akong pilitin. Sabi ko, magbasa kang gusto mo. Parang naano lang ako sa kanya, mali naman yung pagkakaintindi mo eh. Eto yan, gaganyanin ko siya. Okay. Sabi niya, alam mo naman pala eh, ba't ayaw mo? Kaya alam ko na yan eh, sabi ko pang ganun sa kanya. Kasi sabi ko po kasi, pagod na ako po yung pag-uwi, ako pa yung magtatrabaho. So sabi ko, wala na akong time doon. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos yun, hanggang kulit siya ng kulit. Hanggang, sabi niya, nung nabasa niya, magsasabat kami. Sabi niya, Teka, hindi... nabasa mo, Nabasa magkatuloy ko ni Mrs. Manabasa mo, sabat. Opo. Sabi ni Mrs. kasi, magsasabat kayo. Teka muna, sino nagsabi sa inyo yung sabat? Actually, Wala, Brother nabasa Jerry, mo lang talaga. Nung pagbasa ko, nung una, hindi ko talaga siya maunawa. Tapos, lumudulit ako. Okay. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng banal na espiritu, ng karunungang kalaman. Kasi nabasa ko sino ba yung Haring Solomon. Okay. Nabasa ko siya, sabi ko, ito yung hinilingi ko Tapos, humingi ulit ako. Lumudulit ako, Brother Jerry, sabi ko, Panginoon Diyos, anak, aking Panginoong Jesus, sabi ko, pagkalooban niyo po akong karunong kalaman, nagaling sa yung banal na espiritu, ng pag-unawa para maintindihan ko yung salita mo at may sabuhay ko siya. Hindi pumasok sa iyo na Bible yan, may alam kong may magtuturo sa akin. Wala, Brother Jerry. Talagang... Hindi ka naghanap na magtuturo sa iyo ng wala Bible. akong hinahanap. Basta gusto mo, ikaw lang. Basta gusto ko mag-aral. Basa lang talaga Yun siya. lang hiningi ko sa Panginoon. Tapos after nun, unti-unti ko na siya nauunawaan at naiintindihan at naisasabuhay. Tapos yung sabi ko sa kanya, I-google lang namin. Google nyo. Okay. Research Limbawa, namin. yung sabat. Yung Sabat, Saturday pala yan. Sabi ko, ito na yung Sabat, Saturday. Oo. Tapos sabi niya, sige magsabat tayo. Sabi ko, hindi na tayo magsisimba sa Catholic. Sabi ko gano'n. Okay. Sabi niya, oo, hindi na kasi wala pa naman po kaming church. Okay. Sabi ko, ay good, hindi na kami magsisimba. Sabi ko. Ayaw mo na mag-anak nyo Hindi naman po, nagsisimba po kaya lang po. Alam niyo po yung parang Sunday na lang yung pahinga ko. Kasi po pagod na po talaga ako sa trabaho. Parang gusto mo pag Sunday sa bahay ka na lang, sa bahay magpahinga po, ka yung na lang. parang pahinga naman. Oo. Tapos, syempre, maglalaba po, mamamalansya. Kung isisingit ko pa po, magsisimba kami, bibihisan ko pa yung mga anak ko, babiyahe pa masyadong po matrabaho. kami. Opo, babiyahe pa po kami. Liblib po kami, lalabas pa kami kasi kanlubang pa po yung sisimbahan namin. So talagang hassle po. Tricycle dito, jeep dito, tapos bit-bit mo yung 3 batang makukulit. Tapos kita mo sa simbahan, magtatakbuhan lang sila, magsasaway ka lang. Parang, dito Sakit lang naman sa tayo ulo, sa bahay. tama. Opo. Tapos sabi ko, magbasa ka na lang ng Bible mo. Sabi ko So, ganun sa natuwa ka kanya. na Sabi ko, magbasa ka na lang. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos may nabasa na naman siya. Yung 10%. Sabi ko, okay lang yan. Sa Catholic nga, kung magkano lang ang gusto mong ibigay, okay lang yun eh. Sabi ko ganun sa kanya. Hindi nakalagay dito 10%. Sabi niya ganun. Hindi, okay lang yun. Basta masaya kang binibigay, ibigay mo kung magkano lang. So, dalawa na yung na pag-aralan mo, yung sabat. Opo. At saka yung 10%, yung ikaw po. Actually, Brother Jerry, pag yung nagbasa kasi ako, parang kwento lang siya. Oo. Binabasa ko ng kwento. Oo. Tapos yung mga, let's say, yung propeta Exodus, Levitico, buo yun, binabasa ko. Pero para siyang kwento ang pagbabasa ko, para maunawa ko siya. Oo. Yun ang ginagawa ko. Tapos pag may nakita akong natuklasan akong kakaiba, doon sa nabasa ko, sinishare ko sa asawa ko, kailangan natin gawin to. Utos to ng Diyos. Kaya yun, actually, Brother Jerry, nung binigyan ako ng Diyos ng karunungan pag-unawa, nalalaman ko yung mga tama, tinalikuran ko lahat ng masama. Hindi na ako nagiinom, barkada. Wala ng barkada. Wala talaga, biglang 1 week before na na-receive ko yung gift na binigay sa akin ng Diyos, biglang nag-ship yung buhay ko. Actually, lahat ng babarkada ko, bago mag-inuman na kami, bago mag-birthday ko kinabukasan, yung parang meron pang salubong. Okay. Mag-iinuman na yun. Iinom hanggang kinabukasan. Nung time na pasalubong na, malapit sa September 7, na-receive ko na yung gift na binigay sa akin ng Diyos. Sabi ko sa mga kaibigan ko, pre, halika, hindi na tayo mag-iinom. May magandang balita ako share sa inyo. Parang alam ko na ginawa kasi niya, Brother Jerry. Yeah, Yung yeah. sinare ko sa kanila. Tapos nagkainan na lang kami. Tumalikod na ako, sabi ko, ayoko na mag-inom. Biglang tumalikod na ako sa pag-inom, magsisigarilyo, mga... Pati sila? O hindi na? Basta Hindi naman gaano. nanibago sila sa'yo. Nagulat sila sa akin. Parang, Oo, kasi biro mo, ikaw ang taya dati ha? Oo. Lahat. Pagkain. lahat. Tapos,
Tapos Brother Jerry, nung pagdating, bumisita ako sa abat mga kapatid ko, nagulat din sila kasi nagbago na nga ako, nagiinom. Tapos puro mga salita ng Diyos na sinishare ko. Pati ako nagulat din Kasi ako. siguro weirdo yun sa kanila. Nag-weird na, actually it's weird talaga, Brother Jerry. Ang nangyari naman po, sabi ng kapatid niya, Oh. nako, ano mo yung kapatid ko, i-guide nyo. Kasi minsan na yung nalulong sa pagbabible. Kasi ang katwiran po kasi, ang paniniwala nila, pag masyado kang nagbabasa ng Bible, mababaliw ka. Ayun ang Opo, paniniwala yun po kasi yung paniniwala nila. Sabi ko talaga, sabi kong ganun. Sabi ko, hindi naman yan magpapapigil eh. Sabi ko, hayaan mo na lang. Sabi kong ganun. Tapos yung, nung dumating po yung time na wala na pong magbabantay ng mga anak ko, tas gumanda po yung trabaho niya eh. Gumanda na po yung kita niya. Tas sabi niya sa akin, mapapatigilin na kita sa pagtatrabaho. Talaga, sabi niya, okay. Sabi niya, mag-focus So, naging ka na. responsible, Opo. na siya? Sabi niya, mag-focus ka na lang sa mga anak natin. Tapos, siya na lang magtatrabaho. Sabi ko, syempre ako, nag-aagam-agam pa po ako, baka hindi mo kaya, sabi ko. Kasi syempre, nasanay din po ako nagtatrabaho ko. 18 years po ako nagtrabaho eh. Yeah. Kaya talagang naging pagtatalo pa rin namin yun. Ayoko, sabi kong ganun sa kanya. Tapos, nakita ko naman po na, sige, kaya mo na. Sabi kong ganun. Basta ganito lang yung sweldo mo, ha? Sabi kong ganun. Ganito ibibigay mo sa akin buwan-buwan. Sabi niya, oo, sabi niya ganun. Tapos yun po, yung time na nag-decide kami na bumalik dito. Sa Taguig na? Apo, sa Taguig. Okay. Tapos yun na po, doon na po yung pumasok yung napanood niya na po kayo. Okay. Actually, Brother Jerry, bago pa yun. So ito na yung turning point ng conversion ninyo, no? Turning point. Rex and Lani, na biruin mo, kakaiba mga gilo naming taga-subaybay. No? Kasi, this is a real story ng typical buhay ng mag-asawa. Hindi nawawala yung away, hindi nawawala yung pinag-tatalunan, pinag-aawayan, pera, kung hindi man pera, bisyo. Normal yan sa mga Pilipino. Pero ang naging turning point niya, ang pagbabago is yung Bible. At yung Bible naman, sa iyo naman ang dating, weirdo. Kasi, di ba, kakaiba. So, paano nangyari yun? Yung turning point ng story. Brother Jerry, Sige. bago ko simula yun na nagbabasa ka ng Biblia, sobrang believe ko sa Panginoon. Yun ang naging turning point sa akin. Sobrang believe ko sa pagbabasa ng Biblia at paniniwala ko sa pagnananampalataya ko sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus. Simula na natuklasan ko. Okay. Tapos, doon ako nagkaroon ng confidence sa sarili ko. Okay. Kasi sabi niya, doon sa nabasa ko Biblia, siya ang may gawa ng lahat. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya ang pagyamanin, kaya yun ang mga paniniwalang tumatak sa isipan ko at sa puso ko. Yun ang naging batayan para maging, sabi ko, na lumaban ako sa buhay, na maging matatag ako. Tapos sabi ko, nung nakilala ko, pagsubok, Brother Jerry, ang dami mga pagsubok ng dumasang, munti ka na ako mamatay, madisgrasya, maraming lumalapit sa akin na hindi ko kakilala, nakakaibang mga muka, o kumbaga parang tinetest na ako ng Panginoon, kung gaano yung faith ko sa Kanya, kung hiwalay ba ako o lalayo ako, babalik pa ba ako, maraming ganun, maraming akong mga conversion na ganun. Pero dahil sa lagi ako nagbabasa ng salita ng Diyos, doon tumibay po yung pananampalataya ko sa Kanya. Doon ko siya natuklasan kung gaano siya makapangyarihan. Kaya ginagamit ko yung sa buhay ko. Tapos sabi ko sa asawa ko, Ma, lahat ng mga nangyari sa buhay ko, tapos pinakita rin sa akin ng Diyos, dahil sa pagbabasa ko at naging masunurin ako sa Kanya, sabi niya pagpapalain ako, yun po yung ginawa ko. At pinakita ko sa asawa ko, binago ko yung buhay ko, yung pamumuhay ko, at yung pananampalataya ko, para makita niya yung good side, at para mahikayat ko siya. Kasi sabi ko, paano ko mahikayat ko yung asawa ko? Sa pananampalatayang nakilala kong Panginoon. Ang problema, yung pananampalataya na natutunan mo sa Bible, hindi mo alam kung saan mo dadalhin yung asawa mo o pamilya mo kasi walang religion. Wala kami religion walang nagtuturo Wala nagtuturo. Kaya natanong ko siya kanina, kung nung bumili ka ng Bible, syempre hindi ka matututo kung walang nagtuturo. Di ba? Aware ka naman, ang daming religion, ang daming may mga programa, maraming mga pastor na pwede magturo. Bakit sariling pag-aaral? Yun nga po, Brother Jerry, na mangharin ako, nagulat din ako. Oo. Wala nagturo sa akin. Bakit naunawa ko yung Biblia at nasusunod ko siya? But lagi ako nagbabasa, sobrang saya ng puso ko. At marami akong natutuklasan ng kamanga-manga sa buhay ko. At yung mga hiningi ko, ang bilis niyang ibigay. Ibinigay. Dati na. Kasi biruin mo, sabi nilang kanina na
pinatitigil mo na siya sa trabaho dahil yung buhay mo, nagkaroon ka ng stable job, kumita ng maayos, tapos yung bisyo mo, iwanan mo. Ba't hindi ang 360 degrees transformation ng buhay? From taong mahilig magbisyo, walang plano sa pamilya na ano, pero ngayon, Yung nga po, Brother Jerry, sabi ko, napakamakapangyarihan pala ng Diyos kahit masamang kagaya ko. Oo. Kaya niyang baguhin na mabilis. Pero sabi ko, hindi ko rin magagawa to kundi sa tulong ng Panginoon. Sabi ko, nung nakilala ko na siya, unti-unti ko naunawaan ng Biblia at sa buhay ko siya, marami ako natuklasan kung paano guminawa ang buhay. Oo. Dahil sa karunungan kalaman na nanggagaling sa Panginoon. Ginamit ko yon para ako guminawa. Meron kang binanggit kanina na binanggit din nila na dalawang katotohanang nakita mo na naging curious kayo mag-asawa. Yung una, yung Sabat na binabanggit mo. Yung Sabat. Pangalawa, yung ikapo, yung isang bahagi. Bakit yun ang naisip mo? Ang dami-dami namang pwedeng ma-retain sa isipan mo nung binasa mo. Bakit yung dalawang yun? Actually, Brother Jerry, nung natuklasan ko yung salita ng Diyos, nangangaral na talaga ako kahit sino. Kung ano naintindihan ko. Pero wala kang idea wala akong idea. Mayroong relihiyon na nagsasabat, may relihiyong nag-iikapo. Wala kang idea. Dumating po yan, nung bumalik kami dito sa Taguig, after 2 years, bumalik kami rito. Nakikinig na ako kay Doug Batchelor. Oo. Kaya simula nakikinig ako sa kanya, tapos nag-aaral na rin talaga ako. Tapos that time, yung binuksan ko yung Malakas 3:10. Oo. Hanggang 18. Lord, teka lang, marami na pala akong kasalanan. Pinagnanakawan na kita, sabi ko. Pinagnanakawan kita ng mga isampung bahagi. Sabi ko, paano ko ibabalik yung isampung bahagi ko? Wala naman akong charge. Sabi ko, lumudo ulit ako at tinaas ko yung kamay. Kasi pag nanalangin ako, Brother Jerry, nakaluhod. Tapos nakataas yung kamay? Okay. Tapos nakatingala sa langit. Okay. Tapos kinakausap ko ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, O Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, namigaw ng langit at lupa. Tataka kayong Panginoon Jesus na labis ako minamahal, na minamahal ko rin siya. Sabi, Panginoon, iningi ko sa iyo. Yun na laging word na ginagamit ko. Panginoon, God, iningi ko po sa iyo na ipagkalubos sa akin na malaman ko saan ako church pupunta. Naayon sa iyong kalooban. Yun yung mga simpleng term na dinadasal ko. Pero never kang nag-isip na pupunta ka sa born again, pupunta sa Baptist, pupunta sa dating dan, etc. Yung mga religion Brother na... Jerry, naisipan ko yun. Munti kami na kami sa CCF. Kaso, ang problema yung Brother Jerry, yung Sabat, hindi mo makita. Hindi nila na-acknowledge. Tapos parang hindi sa kanilang talaga yung Sabat. Pero never pumasok sa'yo no may Sabat na may relihiyong nagsasabat. Wala. Kasi zero talaga kayo. Zero po talaga. Balikan ko si Lanil. Lan, ano yung naging ano mo? Kasi siyempre, yung asawa mo, kakaiba no? Biro mo siya, nag-aral, nagsaliksik, nung malaman niya, sinisearch niya sa Google, kasama ka, nagsasearch. Nung matuklasan mo may ganun pala, anong reaction mo? Ang nangyari naman po noon, yung 10% nga, kwento siya. Sabi ko, bahala ka, sabi ko ganun sa kanya. Tapos yung Sabat, maghahanap kami ng church. Sabi ko, church, sabi ko ganun, doon na lang tayo sa mga artista. Sabi ko sa kanya. Yung CCF? Sabi ko maraming artista doon tayo. Sabi ko ganun. Noong time po yun, may sasakyan kami, so madali na lang po yung travel. Sabi ko ganun. Sabi niya, hindi sabi niya Sunday. Sabi niya, paano yung Sabat? Sabi ko, hindi ko rin alam. Sabi ko ganun sa kanya. Tapos yung one time po, nagpa-plancha ako, nanonood siya. Ma, sabi niya, alam ko na. Sabi niya, nanood ako nung sa inyo nga po. Sabi niya, yung mga tanong-tanong. Sabi ko, tapos, sabi niya, alam ko na kung ano yung religion. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, ano yun? Sabi niya, yung Seventh-day Adventist. Sabi ko, Seventh-day Adventist, ayoko niyan, Sabadista yan. Sabi ko, ayoko niyan. Sabi ko, ayoko, pagtatawanan tayo. Sabi ko, kasi yung po talaga yung, kasi hindi naman po talaga, kasi konti lang naman po yung mga nakikilala naming Adventist. Sabi ko, ayoko niyan, wag mo kong ipasok dyan. Kung gusto mo, ikaw. Sabi ko, wag mo kong ihilahin dyan, ikaw na lang. Sabi kong ganon. Bakit ayaw mo ng Seventh-day Adventist? Ayoko po talaga eh. Hindi mo inisip na mag-Sabadista or mag-Seventh-day Adventist? Hindi ko po talaga naisip yun. Anong dahilan? Basta ayoko po kasi pinagtatawanan po talaga nila yung mga Sabadista. Bakit? Basta po, kasi parang pag sinabing Sabadista, yun, basta pag
Basta ayoko po talaga Negative eh. agad Opo, ang dating. hindi po basta sabadista. Kasi tinatanong ko po dati, bakit niyo pinagtatawanan ng sabadista? Ano ba yung sabadista? Basta mahilig sila sa Sabado. Kaya nga sila sa sabadista eh. Yung po yung laging sinasagot ng nanay ko. Sabi ko, ganun. Kaya nung sinabi niya, ayoko niyan. Sabi ko, ayoko kung gusto mo ikaw na lang. Sabi kong ganon. Sabi niya, hindi naman sabadista yung Seventh-day Adventist, magandang pakinggan. Sabi ko, basta ayoko niyan. Sabi ko, kung gusto mo ikaw na lang, ikaw, isama mo yung mga anak mo kung gusto nila, pero ako ayoko. Huwag mo akong pipilitin, hayaan mo kung kailan ako magising, huwag mo akong pipilitin, huwag mo akong didiktahan. Okay. Kaya doon na po talaga pumapasok na nag-aaway na po kami. Kasi talagang, Pinipilit ka rin niya. Opo, pinipilit talaga ako niya. Sabi niya, hindi pwede. Ang mag-asawa dapat pareho. Kasi kung magkaiba tayo, lagi tayong magtatalo. Sabi niya, katulad niyan, pag nagsabadista, hindi kakain ng baboy. So, okay lang, di naman ako makain ng baboy eh. Sabi ko, pwede na yon. Sabi ko, kung gusto mo, sige, Sabado, maghahanap ako ng Catholic na mimisa ng Sabado, magsisimba rin ako. Doon kayo. Oo, ako. Basta wag lang ikaw, magsabad. basta ikaw, kung gusto mo, bahala ka. Tapos, sabi niya, tanungin mo yung mga anak mo. Di tanong ko sila, hindi, sa'yo ako. Sabi kong gano'n. Nanalo kami. Kung gusto mo, ikaw na lang. Sabi niya gano'n. Basta, sabi niya, di nagagalit na po siya. Doon na po kami nagtatalo. Talagang araw-araw na po yun. Ayoko nga, sabi ko, talagang nagagalit. Gusto mo, maghiwalay na lang tayo. Dumating na sa punto, pinaghihiwalay na kayo. Maghihiwalay na po talaga Dahil sa kami. relihiyon, ha? Opo, ayoko po kasi talaga. Sabi ko, ayoko kasi dito ako na-train. Sabi ko, Catholic ako, na binyagan ako ng Katoliko. Sabi ko, ang kulang na lang naman sa akin, nakumpilan ako na kapag yung mga, kasi may requirements po yung mga Catholic, di ba? Sabi ko, kasal na lang. Sabi ko, yun, nagagalit din. Yun, rin po sa amin yun kasi hindi kami kinasal sa simbahan. Okay. So isang hindi rin po katanggap-tanggap kasi yun sa Catholic eh. Yun, totoo Dapat kakasal ka sa simbahan. Lalo na't yung mga anak po namin sa Catholic dati nag-aaral. So talagang sabi sa amin, hindi sila gagraduate hanggat hindi kami nagpapakasal sa simbahan. So sabi naman nito, kasal na tayo ba't kailangan pa natin magpakasal sa simbahan? Okay na yon, sabi niya gano'n. Di sabi ko, sige, sabi kong gano'n. Di dumating po yung time na, tapos po yung nag-aral po yung bunso namin sa daycare. May kausap po kami na Sabadista, Seventh-day Adventist po. Ang niya naman po kami nung inaalok niya po ng pagkain na parang baboy. Sabi ko, hindi kami kumakain ng baboy. Sabi niya, bakit ate, anong religion niyo? Wala. Sabi kong gano'n. Basta hindi na kami kumakain ng baboy. Baboy, okay. Basta hindi kami kumakain ng baboy. Tapos sabi ng asawa ko, Saturday kami mag-worship. Pero wala pa kaming simbahan, wala pa kaming religion. Sabi kong ganon. Tapos sabi niya, ate kami ganon. Sabi, taga dito rin po yun eh. Dito rin? Taga dito po yun. Sa Signal Church din? Sa Signal. Okay. Sabi niya, ate kami ganon. Seventh-day Adventist. Sabi ko, kayo ba yung Sabadista? Pero syempre, hindi ko naman po siya pwedeng tawanan. Baka ako sa pakin, ang laki-laki po nun. Tapos sabi ko, sige, ikukwento ko na lang sa asawa ko. Sabi kong gano'n. Pero ako, hindi ko po ikukwento sa kanya. Dahil sigurado. Dahil sigurado kung kukulitin niya yon. Kaya lang po, parang na rin po ako sa kanya na hanap siya ng church. Di sabi ko, parang naawa na ako dito. Ako, parang nagigilty ako. May kakilala na akong Adventist. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Tapos di sabi kong gano'n. Sabi ko, sige na nga, sabihin ko na sa kanya. Tapos sabi ko, may nakilala ako. Sabi ko, si Rona, Adventist. Sabi ko, gusto mo, ini-invite tayo. Gusto mo ba sumama tayo sa church nila? Sabi niya, sige, kakausapin niya. Parang nung time po noon, talagang sunod-sunod na yung trabaho niya, hindi niya na nagawa. Pero, syempre po, di ba, gusto niya pa rin ng Saturday. Kinontak niya. Pero, sabi niya, i-text mo. Pero hindi ko po tinitext. Hindi ko talaga tinitext hanggang sa, ibigay mo na nga sa akin yung number, ako natatawag. Tinawagan na. Ibinigay ko na po kasi hindi niya po ako titigilan eh. Ayun, tapos hanggang nag-usap po sila. Tapos in-invite na po kami dito. Babalikan ko si Rex doon sa party na sinabi mo na meron kang nakitang programa na nakatulong ng malaki sa'yo. Dahil siyempre, yung natutunan mo lang sa pagbabasa. In fact, hindi mo nga alam kung anong religion ang nagtataguyod ng katotohanan ng meron kang nakita sa Bible. Nung malaman mo sa programa na pinanood mo, ano yun? Paano mo ikwento mo sa amin yan? Actually, Brother Jerry, yung pagkatapos ko magdasal, ng mataimtim na dasal, tumayo ako. Tapos binuksan ko yung TV. Pagbukas ko ng TV, may INC, may iba't ibang religion. Iba't ibang religion. May program. Tapos bandang huli, pag uling channel, yung sa inyo, yung kapitulo, versikulo. Opo. Tapos
nakita ko nga po kayo sa kapitulo versikulo. Tapos yung pag-unawa na intindihan ko sa Biblia, pareho-pareho tayo. Nung nabasa mo? Nung nabasa, yung napakinggan ko kayo, yung naunawaan ko sa Biblia, pareho tayo ng ideya at nauunawa sa Biblia, sabi ko. Excited ako, mahali ka rito. Dito tayo magcha-church, sabi ko. Yan ang tunay na yan ang tunay na church. Yan ang tunay na Christian na nagsasabat. Praise Kasi that time yung topic yun, na parang may nagtanong ng sabat. Ako nagsasabat talaga ako. Kasi nabasa mo Diyos Nag-google na yun, okay, nalaman eh. Brother Jerry, talagang pinapractice ko na yung sabat. Yes po. Ayun. Sabi ko, mahal ka. Ito ang tunay na church. Sabi ko, nagsasabat. Ayun, tuwang-tuwa ako. O next week, maghanap ka ng sinong kakilala na nagsasabat, yung nagcha-church ng sabat. Hanapin mo yung 7-day Adventist. Doon tayo magcha-church. Yun na yung natagpuan yun ni Mrs. Ngayon, tatanungin kita kasi ito yung naging turning point mo ng conversion. Actually, isa lang sa nakatulong sa'yo, no? Doon sa truth na nalaman mo, ang kapitulo, versikulo. Bakit kapitulo, versikulo? Bakit hindi ka nagkaroon ng interest sa ibang programa? Brother Jeric, binubuksan ko kasi yung sinasabi ng ibang pastor. Binubuklat ko yung Biblia. Yung pagkakaunawa nila, mali yung pagkakaunawa na intindihan ko yung pag-unawa ko. Yung pag-iisip ko at ang puso ko, iba yung sinasabi nila. Kaya contrast. Kaya mali ito. Ililipat ko. Kakaiba eh. Tapos yung sa inyo, Brother Jerry, yung kapitulo, versikulo. Pagbuklat ko pala ng Biblia, pag-unawa ko, bago nyo pala sasabihin, naunawaan ko na, pag sinabi nyo, pareho tayo. Praise God. Praise Yun ang, God. sabi ko pa ngayon, napakabuti mo sa akin. Binigyan mo ako ng pag-unawa. Sabi ko, at tinuro nyo rin sa akin kung paano ko ibabalik yung 10 bahagi ko. Amen. So, dalawa kasing truth na meron ka, no? Yung Sabbath keeping, tapos yung tithes. Yung Ten Commandments, Brother Ten Commandments, nalaman mo, ang kulang na lang, hindi mo alam kung sinong anong religion ang nagtuturo nun. Ngayon, nung nabanggit ni Mrs. sa'yo, tinatago niya kasi ayaw niya ng Seventh-day Adventist. Nakikipag-away pa ako dito. Akin yung cellphone number, tatawagan ko, sabi ko. Sabi niya, okay, balikan natin. Yung sinasabi, dinlihi mo, no? Pero tinawagan niya. Nakarating din kayo talaga rito sa Church ng Signal at that time. Sige nga, kwento niyo po. Yung umattend na po kami Saturday. Di ang aga po namin, excited kami. Excited? Buong family kayo, ha? Opo, buong family po kami. Okay. Tapos, natuwa po ako noon, alam niyo kung saan, yung pagpasok mo pa lang, yung i-welcome ka, sabi ko, wow, family talaga yung turingan nila dito. Praise God. Kasi, syempre, galing po kami sa Catholic. Wala silang pakialam sa'yo, di ba? Totoo. Opo, di ba yung tipong titingnan ka pa nga eh. Parang pagpasok mo na simbahan, titingnan ka na mula ulo hanggang paa. Di ba kung ano ba yung nito, buhay nito, ganyan-ganyan, di po ba? Kami naman, simple lang, kita nyo naman po, hindi naman po kami mahilig mag-kolerete. Yun lang po, basta magsisimba lang po kami. Yun dito po talagang ramdam mo. Opo, i-welcome ka nila. Talagang wag na kayong umuwi. Kasi hindi rin po, wala kami idea na maghapon din po kayo. Kayo. May simbahan. Next start po ng Friday, mag-e-end ng Saturday. So, ang alam lang namin, kasi sa Catholic, 1 hour lang eh. Di po ba? Akala nyo 1 hour lang din? Sabi ko, hala, maghapon, wala tayong food. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi, dito na lang kayo magkakain. Dito kasi, sama-samang nagla-lunch. Sabi ko, sige, sabi kong gano'n. Tapos yun po, excited na po kaming magsimba tuwing Sabado. Okay po. Opo, kasi sabi ko, doon na lang tayo. Kasi talagang, ang ganda nung samahan. Wow. Yung lahat, talagang kakilala mo. Tapos talagang may kwentuhan, lunch, kukwentuhan. At tapos yung may mga anak kayo, meron din silang... Yung mga bata. Tapos dito po, kasi syempre po, alam niyo naman po yung anak ko, makulit. Okay lang yan. Sabi ko, nihiya po ako, ang kulit-kulit ng anak ko. Sabi, okay lang, bata pa naman yan. Lalaki din naman yan. Tapos yun, sabi kong gano'n sa kanya, pag uwi namin, ang sarap-sarap naman ng pakiramdam. Amen. Sabi ko, Praise God. Na Tapos sabi niya, so magpapabinyag na tayo. Hindi pa rin. Sabi ko gano'n sa kanya. Niloloko ko na lang po siya noon. Okay. So, hindi pa rin. Tapos yun po talagang, every Saturday po talaga, excited po kami, nagsisimba kami. Yung parang, gano'n po talaga, yung sinasabi po nila na hahanapin po talaga ng katawan nyo yung pagsisimba. Na, Saturday na, makikita mo na naman yung mga ka-church mo. Yun po yung yung kaibahan ng dating church namin sa church ngayon na dati, simba ka lang, di ba? Pag simba mo, uwi ka, tulog ka, kain ka. Wala nang pakialaman. Punta tayo doon sa nakatulong ba sa inyong mag-asawa yung inyong pagkatuklas na panonood ng kapitulo, versikulo?
Opo, Brother Jerry, sobrang natulungan kami ng kapitulo versikulo kasi marami kami natutunan regarding sa yung mga food, like yung mga shrimp kasi So, baboy nadagdagan na. lang. Nadagdagan. Nadagdagan na yung knowledge Marami pa na. lang hindi pa dapat namin hindi kainin. Seafoods pa kami, like Kahit shrimp. na nagsisimba kayo, Oo. nagsi-seafoods pa rin kayo. Yeah. Kasi alam yun. Opo. Tapos yung Sabbath day, ginagawa namin Saturday talaga. Nag-start pala yun nung napakinggan namin sa kapitulo versikulo. Yung paglubog pala ng araw ng Friday, nag-start hanggang Saturday Sabat. ng gabi. Yun ang tamang pagsasabat. Oo. Tapos yung Brother Jerry, yung mga natutunan namin yung mga, marami kami natutunan from mga Old Testament hanggang sa New Testament, yung mga dapat pa natutunan, pananampalataya, Opo. kung paano mahalin ang kapwa, yung pagmamalasing. Marami kaming natutunan regarding sa kapitulo versikulo. At isa rin yung tools yung kapitulo versikulo, Brother Jerry, na dapat natin pagpatuloy. Kasi marami tayong natutulungan na lahat na kagaya namin, magpapamilya, na madagdagan pa yung pagkaalam at yung pananampalataya sa Panginoon natin. Praise God. Sa'yo, Lai. Sa akin naman po, Opo. yung natutuwa po kasi ako sa inyo kasi, di ba, ako kasi po Okay po. may napanood po ako doon, yung nag-aaway sila. Opo, talagang nagmumurahan. Sabi ko, nagmumurahan sila. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ayoko nito. Tapos yun nga po, yung one time na na-invite po ako sa ibang religion. Opo, kasi yung kapitbahay nga po namin na in-invite ako sa, sa INC po. Na-invite po ako. Siyempre po, paggalang na lang po, sumama po ako. Sabi ko, sama ka? Sabi ko sa kanya, ayoko, ikaw na lang, sabi niya. Sabi ko, sige, nasama ka na. Sabi ko, para may kasama ako. Sabi niya, hindi na, ikaw na lang. Tinatawag na po ako. Ayaw niya po magbihis. Sabi ko, sige na nga, ako na lang. Sabi ko, di sumama po ako doon. So, syempre, hindi ko naman po alam kung ano-ano nila. May pinto pa po palang kailangan pasukan, kailangan dito ka papasok, kailangan dito ka upo. Yung ganun-ganun po. Hiwalay. Opo. So, hiwalay po. Hiwalay ang lalaki at babae. Po. Di sa unahan po, kasi parang maaga po kami noon sa unahan po. Yun nga po, yung kailangan, basta para pong parang sabi ko, parang dinumero yung kailangan, uupo yung nila, yung choir nila, yung gano'n yung kailangan. Basta, dinumero ang galaw mo. Opo, dinumero po. Di kinuwento po sa kanya. Tapos doon lang po ako masyadong yun nga po yung kailangan maging miyembro ka namin bago ka maligtas. Kapag hindi ka miyembro, hindi ka maliligtas. Kami lang yung maliligtas. Sabi ko, paano yung asawa ko ayaw mag-miyembro, hindi maliligtas? Sabi ko gano'n. Tapos sabi ko, tapos kinuwento ko siya, hindi na ako sasama, sabi ko gano'n. Tapos yun po, awa ng Diyos, hindi niya po ako kinikibo. Pero later na lang po, talagang kinulit ko siya, hello po, ganyan, talagang yun. Siguro po na niya rin po na, kasi sabi niya, bakit sa iba ka nagpa-member? Sabi ko na lang po, kasi si Rex po kasi yung syempre siya po yung masusunod. Siya po yung syempre hindi ko na lang po sinabi na, kasi po, natulaman mo yung truth. Iba po kasi yung kasi sabi ko, na-offensive susunod po ako sa asawa ko, sabi ko gano'n, sabi ko. Para na lang hindi siya ma-offend. Opo, sabi ko na lang na gano'n. Nung kayo ay mag-decide na magpabautismo, tinutuloy niyo yung pag-aaral dito, no? Sa Taguig, sa Signal. So, ngayon, nabautismohan, kailan kayo nabautismohan? 2 years ago. 2 years ago? 1 year na, magto 2 years. Sa AUP kami, Sa Brother AUP Jerry. kayo? Okay. Pero alam niyo, Brother Jerry, kaya gusto ko rin maghanap ng church kasi kailangan ko na magpabautismo. na may nabasa akong talata. Ano yung paano? Yung kailangan ko na magpabautismo. Magpabautismo. Kaya naghanap ako ng church. Isa rin sa ikapo, kailangan ko na magpabautismo. Kasi sabi ng Panginoon, bautismon mo sila sa pangalan ng Ama, Anak, na Espiritu Santo. At ipangaral ito sa kanila. Oo, yung parang para magkaroon ka ng isa rin sa paraan na malinis ka sa pagkakasala, yun ang paraan. Kaya sabi ko, kailangan ko na magpabautismo. Mami, kailangan natin magpabautismo. Baka dumating ng Panginoon. Sabi ko sa kanya. Saan mo natutunan sa kapitulo versikulo rin o sa pag-aaral? Nag-aaral din, Brother Jerry, pero nung nadagdagan na rin sa kapitulo versikulo, sa programa. Lalo na confirm. So, ano ang punto na nagpasya na kayo na magpabautismo? Nag-usap kayong mag-asawa, pinagkasundoan niyo marahil yan. So, hindi na naging prejudice ka sa Adventist Lai. Hindi na. Kasi, balik natin kay Lai, bigay mo yung mic sa kanya, Rex. Dapat sabi mo kanina, ayaw na ayaw mo maging Sabadista, ayaw na ayaw mo yung Seventh-day Adventist na gusto ni Rex. Ano nga ba ang nagbago sa isipan mo dahil lang doon sa pag-attend mo na welcome ka? Tama ba ako? Oo, tsaka yung yung lagi niya kasi, lagi po kami nag-aaway nung kapatid niya. Oo. Tapos yung sabi niya na,
nabasa ko sa Bible, magpatawad ka. Sabi ko, hindi ko nga kayang magpatawad. Sabi kong gano'n sa kanya. Sabi niya, lagi mo na ako inaano sa Bible eh. Sabi kong gano'n. Sabi ko, hindi naman ako Diyos. Sabi kong gano'n sa kanya. Sabi niya, kung ang Diyos nga, hindi nga ako Diyos. Sabi kong gano'n. Opo. Kasi talaga po, sabi kong gano'n sa kanya. Sabi ko, kasi kayo, mahilig kayong gumawa ng kasalanan, tapos akala nyo sa isang sorry lang, matatapos na. Sabi ko, hindi ko kayang patawarin yung kapatid mo, kahit kailan hindi ko siya patatawarin. Tapos sabi niya, magbasa ka ng Bible. Sabi niya, pag nabasa mo yung Bible, luluwag yung pakiramdam mo. Sabi niya gano'n. Sabi niya, mas masarap yung walang kaaway. Sabi niya gano'n. Sabi ko, basta hindi naman ako nakikipag-away, akong inaaway ng kapatid mo. Tapos yun, sabi niya, ikaw, galit na galit ka. Sabi niya, yung puso mo punong-puno ng galit. Sabi niya gano'n. Tapos yung isa, sabi ko yung kapatid ko, siya nag-e-enjoy. Ikaw, kawawa ka. Nandiyan yung galit mo. Pag nakikita mo siya, galit na galit ka, sasakit yung puso mo, ikamamatay mo pa yan. Sabi niya, pag wala kang ginagawa, magbasa ka ng Bible. Sabi ko, basahan mo na lang ako. Sabi ko ganyan sa kanya. Okay. Tapos yun po, kakaano niya, sabi ko, sabi ko, bakit ba kinikip ko? Tapos yun, natuto po ako magpatawad. So lahat na nang nakakaaway ko, kahit na sabihin kong, pag ako humingi ng tawad, di parang akong may kasalanan. Pero ngayon po, natutunan ko yung ganun, na yun nga, yung laging sinasabi, tingnan mo tong sa Bible, lagi niya akong anuhan ng mga verse sa Bible, pag nagpatawad ka, masarap sa pakiramdam, masaya ka, wala kang kaaway, sabi niya ganun. Kaya sabi ko, oo nga, sabi kong ganun. So pag nag-aano po siya, yun na ano ko na rin po na siguro po talagang eto na po talaga yung tama. Nung sinabi niya na magpabautismo kayong dalawa, hindi ka nahirapang umayon sa kanya or nagtalo ulit kayo dyan? Parang yung meron din pong time na nagsisimba na rin po ako, pero nagagalit ako sa kanya. Kasi pinilit mo lang ako Kasi kung di mo man nararamdaman, napipilitan lang ako. Sabi ko ganun. Kaya po pag meron kaming testimony dito, parang naano ko na dinadaya ko yung asawa ko. Akala niya okay na ako. Sabi ko sa kanya. Pero nung magpapabautismo na po, sabi ko, tanggap ko na. Sabi ko na, tinatanggap ko na ng maluwag na eto na po talaga. Sabi ko, total, nakaya ko nga pong hindi kumain ng baboy. Di po ba? Tapos, hindi na kami kumakain ng mga karumal-dumal, yung sinasabi niya. Tapos, kaya ko nang magpatawad. Sabi ko, kahit na ginawan ako ng napakasakit, nagpapatawad. Kasi sa kanya po, hanga po talaga ako. So, ano ka ba? Niloloko ka na nga, okay lang sa'yo. Huwag ka masyadong mabait. Mabait. Opo, pero sabi ko, oo nga, nung bumait siya, lahat ng pagbabala nasa kanya. Correct. Sabi ko gano'n, kung ganda na ng work niya, nabubuhay niya na kami, nagagawa na namin yung higit sa kailangan namin. Kasi sabi ko nga sa kanya, oo nga, totoong may, Pero niniwala naman po ako sa Diyos. Kaya lang, syempre, alam niyo naman po, di ba yung tao naman po, likas na, pag may problema, talagang sisisihin mo yung Diyos. Pero ngayon, okay lang iba yan. Na. Iba na. May plano yung gano'n na rin po yung, talagang yung positive niya, napapasa niya na rin po sa akin. Praise God. Rex, hindi ka ba nahirapan kay Lai? No? Kasi Actually, siya yung yung alam mo yun, yung totoong magsasabi talaga, ayoko, no? Opo. Hindi ka nahirapang mag-approach sa kanya. Actually, In the first place, ayaw niya talaga ng Sabadista before. Kaya lang nabago siya nung nag-attend siya rito, no? Nagbago yung pananaw niya, iba pala, no? Yung approach mo, kasi baptism na ito. Pag sinabing baptism pinag-uusapan, ay membership na yan ng church at saka seryosohang pag-anib na yan. Anong approach mo? Paano mo siya? Ako, Brother Jerry. Yeah. Yung approach ko sa asawa ko, pagalit na may malambing. Gano'n ako sa kanya. Kasi ina-apply ko yung sa Bible sa pagbabasa ko. Ina-apply ko sa asawa ko. Nakikita niya? Nakikita niya. Tapos lahat ng mga, kasi sabi, paano gagayain? Lalo na pag nandito na kami sa church, lalo yung mga pastor, kailangan mo muna baguhin mo sarili mo bago mo mahikayat ang ibang tao. Yun ang ginawa ko. Talagang grabe yung puspusan ng ko sa asawa ko. Para hindi ko naman siya pinipilit kasi may choice tayo eh. Sabi ko ang huling inano ko, Brother Jerry, talagang arak ng Bible study, wala akong tigil sa pagbabasa sa kanya. Tapos yung sabi ko, Panginoon, sobrang tiwala ko sa Panginoon yung faith ko. Nung hindi ko na kaya, doon huli ko naisip,
minsan may plano, Panginoon, pag hindi mo na kaya, bibigyan ka na niya ng option eh. Gagawin, ano na yung brain mo eh. Ito na gagawin mo. Lumuhod ka at humingi ka na sa akin. Yun na nakalimutan ko, Brother Jerry. Nung time na hindi ko na talaga kaya, parang okay siya, okay, hindi, ganoon sa pananampalataya, Seventh-day Adventist na kami. Noon, that's the time na humingi ako sa Kanya. Nung humingi ako sa Panginoon, biglang Binigay. ang bilis nag-ship. Sabi ko, Lord, ito na pala kailangan ko. Lani, masaya ka ba ngayon? Nakaanib ka ng Seventh-day Adventist Church Opo. dito sa Signal? Opo, masaya naman po. Sobra po. Sobra. Kasi kung hindi po, di sana. Ayoko na nga. Di ba? Nakatagpo ka ng kapamilya mo rin? Opo, sobra. Sila Brother Saldi po. Yung mga sila kapatid Brother natin Jeremy. sa Signal. Opo, sobra. Kasi talagang, minsan pag hindi po kami nakaka-attend, talagang Dinadalaw pupuntahan, kukumustahin. Naku, sorry po, hindi kami naka-attend ng ano. Tsaka pag parang, yun nga, sinasabi nila, kapag hindi ka nakapagsimba, kulang po talaga. Kulang talaga. Opo. Tapos yung yung naano na rin po ako sa kanya, yung tuwing sasabihin niya sa akin na, mahal kita sasabihin niya po sa akin na, mahal kita, gusto ko. Kasi pag pinag-uusapan na po sa church yung kaligtasan, Ma, baka hindi ka makasama. Mahal kita, gusto kitang makasama doon. Praise God. Parang Sweet ano po naman, na, sige na nga. Sabi ko ganun. Ikaw, Rex, ikaw fulfilled na yung hinahanap mo nung ikaw ay naging Seventh-day Adventist na. Opo, Brother Jerry, talagang pinagpala ako ng Panginoon nung sumunod ako sa Kanya. Amen. Nung simula ako naniwala, yung pala yung pinakasikreto, maniwala ka muna. Yung talagang pananampalataya mo, lahat ng hingi mo sa Kanya, may mga consequence eh. Pag sumunod ka sa Kanya, parang anak sa ama, sa anak ko, pag sumusunod sa akin, yung nakita ko, lahat ng hiningi, binibigay ko kagad. Sabi ko, yun lang pala ang relasyon ko sa Panginoon. Kung akong anak ko, bilang anak tayo, mga kapatid niya tayo dito sa pananampalataya, may Diyos tayo, Ama. Hingi lang tayo sa Kanya ng malumanay. Pero kailangan tayo sumunod. Yun ang mga natutunan ko. Pag sumunod ka, tumingi sa Kanya, bibigay sa'yo. Pero pag matigas sa ulo mo, hindi ka bibigyan ng pagpapala ng Panginoon. Sobrang pagpapala po ang nangyari sa akin. Simula lang sumampalataya ako, sumanod din ako sa Seventh-day Adventist Christian. Thank you very much. Rex, masasabi niyo bang mag-asawa ngayon na nakatagpo kayo ng tunay ninyong pamilya, kapuso, kapatid, sabihin na natin malalaking network, dito sa kinainiban ninyong Signal Seventh-day Adventist Church? Yes po, Brother Jerry. Nakatagpo talaga ako. Kaiba yung overwhelming pinakita ng talagang Seventh-day Adventist, yung mga kapatid natin dito sa pananampalataya dito sa church na to. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanila at sobrang masaya. Praise God. Lani? Papasalamat po kasi tinanggap po nila ako. Tinanggap nila kami. Yan, Talagang praise buong open arms po talaga kaming Yung mga anak ko po, yung mga ka-age nila. Yun, okay naman po. Napakasaya po namin. Praise God. Huling pananalita, Rex and Lani, sa mga taga-subaybay na nanonood sa atin sa programang Kapitulo Versikulo na naging part ng conversion story ninyo, may message ba kayo sa kanila? Rex muna and then sila. Sa mga nanonood ng taga-subaybay ng Kapitulo Versikulo at sa mga hindi pa nanonood, kahit ko kayo na manood lagi kayo, makinig kayo, buklatin yung Biblia, sabay kayo mag-aral, kay Brother Jerry sa Kapitulo Versikulo, para malaman yung katotohanan at magkaroon kayo ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos at ating Panginoong Jesus. Amen. Sila rin naman. Ako naman po, ano po talaga marami po kayong matututunan. Sobrang, yung mga tanong nyo po talaga sa isip, na akala nyo po yun yung tama, yun yung kinalakihan nyo. Pag po talaga pinag-aralan nyo, ay hindi pala, marami pa pala akong hindi alam. So kailangan po talagang mag-aral, magtanong, di naman po kasi, di naman nila ipagkakait yung sagot, di po ba? Po. Yun, kaya po yun po yung ginagawa. Kasi ako po marami pa rin, sa akin po talaga, marami pa po talaga akong kailangang malaman. Kaya hindi po ako magsasawang manood, mangulit. Yung po, magsimba. Kasi talagang every Saturday po, iba po talaga yung matututunan nyo sa pagsisimba. Praise the Lord. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, maikli ang oras sa amin po pag-uusap na ito na mag-asawang Santiago, Rex and Lani, kasama ng kanilang 3 anak na ngayon po ay kaanib ng Seventh-day Adventist dito po sa Signal Church sa Taguig City. Mahabang storya, pero isa lang naman po ang gusto namin sabihin sa inyo. Ang isang tao o pamilya, mag-asawa na naghahanap ng katotohanan, hindi po ipagkakait ng Diyos na dalhin kayo sa liwanag ng katotohanan hinahanap ng sino man sa atin.
wala pong taong napapasama sa paghahanap ng kalooban ng Diyos. Nasumpungan po ng mag-asawa, ng kanilang pamilya, ang totoong pamilya na nagmamahal sa kanila. At ngayon ay bilong na sila sa pamilya ng Diyos sa loob po ng Seventh-day Adventist Church. Sana po ay kapulutan ninyo ng magandang inspirasyon at aral ang istorya ng conversion ng mag-asawang Rex at Lani. At sana po ay magkaroon din kayo ng unang hakbang papalapit sa ating Panginoon upang sa ganon maranasan din ang kasiyahan na makasama din ninyo ang Panginoon sa loob po ng pananampalatayang nagtataguyod ng tunay na aral na masusumpungan sa banal na kasulatan. Rex and Lani, thank you so much sa inyong pagpaunlak sa ating interview, sa ating programang Kapitulo Bersikulo. Magiliw ng mga taga-subaybay, hanggang sa muli po. May magsasama-sama po muli tayo sa susunod pong edisyon ng conversion story ng programang Kapitulo Bersikulo. Sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo, ito po ang inyong lingkod kay Cristo, Brother Jerry Sibilia. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po.